Hello, hello. Ayan. So, ako ulit sa Auntie Arlene. So, sasagot lang tayo ng tanong ng ating isang sisi. Pasensya na kayo at ayan. So, tatrabaho kasi sa auntie nyo. So, yun. Sasagot lang tayo ng tanong ng ating isang sisi about sa paano daw ba kung nakapasa daw sa interview ng employer, pero Filipino food lang ang alam niyang lutuin. So, pero willing to learn ka, tapos tuturuan ka ba nila? Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun, ganito na lang sisi, kung hindi ka pa na-interview ng employer, or para sa mga hindi pa na-interview ng employer, during the interview, pag may sinabi sa inyo ng employer, kasi iba-iba din naman kasi guys, yung kung paano kayo interviewin ng employer, kasi depende yan, kasi katulad natin mga tao, katulad natin mga Pilipino, kahit sabihin mong pares tayong mga Pilipino, iba-iba rin yung, katulad may gusto tayong malaman, or iba-iba kasi yung, natin, yung parang prepared natin, diba? Halimbawa ako, kung ang gusto ko itanong sa'yo is, ilang taon ka na, tapos yung ibang tao naman wala naman silang pakialam sa edad nung i-hired nila, di ba? Yung parang ganun. So depende kasi kung ano yung preferred nila, or depende sa mga gusto nilang itanong. So hindi rin talaga porque tinanong sa akin ng employer yan, yung magiging employer mo, yun din ang itatanong sa iyo. Hindi, depende rin yan sa preference nila, or depende rin yan sa pangangailangan nila, or sa gusto nila, or sa kung ano yung parang nila, yung gusto nila, yung ganon. So, for example, ako, ang gusto ng employer ko is yung magaling magluto. Siyempre, more on nagtatanong nun sa akin sa pagluluto. Pero yung, halimbawa, yung ibang employer naman is wala naman pakialam sa pagdating sa pagluluto, kasi minsan nagte-take out sila or something. So, or sila marunong naman sila magluto. So, mas prepared nila yung about sa kung magaling ka ba mag-alaga ng bata. So, yun. So, iba-iba yung mga employer. So, pero kung mas okay na rin na malaman nyo, kasi general din talaga karamihan, kaya nga din tayo hinahired is pwedeng pagdating sa house chores. So yun, so house chores kasama din yan yung pagdating sa cooking. So yun, ngayon sisi, kung during interview, pwede nyo tanongin sa employer nyo na pag may tinanong si employer sa inyo na meron ka ba or may gusto ka bang tanong sa amin, yung parang ganun kayo ng employer nyo, any question to us. So ang tanongin nyo na lang is hindi po kasi ako, mag-honest kayo, hindi po ako nakarating pa sa bansang yan, or kahit saang bansa or kung saan man, na hindi ko po alam kung paano yung way ng pagluluto nyo. But ako po, sabihin nyo na ako, nagluluto ba kayo or hindi, willing to learn naman po ako. Ngayon, paano po ba yung setup natin sa pagluluto? Ako po ba yung magluluto? Yung ganun. Kasi yun po yung pinaka-concern ko. Hindi po sa ayaw ko. Kaya lang, mas gusto ko kasi na maging prepared ako. Pero yun lang guys ha, kung kaya nyong paiksiin ng English yung salita ko, kasi mga employer ayaw din naman nila sobrang haba ng mga sinasabi nyo. Yung direct to the point kayo sa employer, ako lang in-explain ko lang, hinihimay-himay ko lang sa inyo. So kung kaya nyong paiksiin, nasabihin nyo lang na I don't know how to cook Chinese food, but I'm willing to learn. So yung ganun, mag-ano kayo na kung ano po ba ang setup natin sa pagluluto, tuturuan nyo po ba ako or kasi yun po ang concern ko, but willing to learn naman po ako, yung ganun. Kaya lang gusto ko lang po na maging prepared ako pagdating dyan, if ever na ma-hired nyo ako, yun. Kasi karamihan kasi sa mga employer hindi nagbe-base sa isang interview lang yan, may mga ilang ini-interview din yan. So wag na kayong assuming na makakapasa agad kayo or kukunin nila kayo. So if ever na ma-hire nyo po ako, yung gano'n, yung sabihin nyo. So yun, kasi minsan mahirap yung overconfident tayo, tapos hindi pala tayo makukuha, diba? So yun. So ngayon, doon pa lang i-explain sa inyo ni employer nyo, katulad nung sa akin dito sa pangalawang amo na yun ha, yung last na interview, ay hindi yata pala ako nung sa unang yung sa unang ko, hindi naman ako nagluluto kasi doon. Paano ba nangyari yun? Ayan, nawala na si auntie mo. So yun, bali nung sa una kong kasi newborn kasi ako, nakafocus na ako sa at saka ang nagluluto talaga doon is yung amo kong babae, kasi ayaw nga nila na makuha ko yung amoy nung niluluto ko, tas hawakan ko yung bata, kasi sila
first time parents sila, so medyo maselan sila pagdating sa pag-aalaga ng baby nila. So yun, kaya nga pagkatapos ko maglinis ng bahay noon, ko niyan, pag medyo pawisan talaga ako ng sobra, kung hindi naman ako sobrang pagod talaga or pinagpawisan ng bongga, palit lang ako ng uniform ko kasi may uniform ako dun sa una kong amo. O kaya naman pag tagang pinagpawisan ako ng sobra, mag half bath ako niyan bago ko hahawakan yung bata, bago ko patutulugin. So yun, sa umaga wala akong hindi ko yan sila, yung bata kahit umiyak yan or what, hindi ko yan papakialaman, basta tuloy-tuloy ako yung trabaho ko na umaga. Pag natapos na yan, bago talaga kami magtanghalian, mag-shower ako or magpapalit ako ng uniform bago ko hahawakan yung bata. So yun. So dito naman sa pangalawang ko kasi hindi rin ako nagluluto kasi nga yun nga ang advantage din pag may kasama kayong may matanda sa bahay. Tawag doon, kaya yung iba na parang may stress kayo na ano ba yan, o matatakot kayo na may kasama kayong matanda sa bahay. Alam nyo guys, advantage din yan kasi baka yan pa yung makatulong sa inyo kung paano kayo makapagluto, or yan pa yung mag-guide sa inyo yun. So kailangan nyo lang talaga din na makisama kasi syempre magkaibang culture natin. So kumbaga matuto kayong sumayaw sa alon or sa flow ng buhay. So yun. Tapos dito hindi rin ako nagluluto kasi yung lola yung nagluluto dito. So hindi talaga ako guys marunong magluto as in talaga hanggang ngayon, pero hindi ako proud doon. At kung mabibigyan talaga din ako ng chance guys, gusto ko rin na marunong. Sa una pa lang, mas gusto ko yung paglulutuin ako nung unang dating ko dito. Nung nasa newborn ako. Kaya kayo yung mga nag-a-apply dito, huwag kayong matakot na pagdating nyo dito is ma-hired kayo na magluluto kayo na sa una kakabahan kayo kasi hindi nyo alam yung luto nila dito, pero marami naman, may YouTube naman. Tapos mamaya mayroon akong apps na ipapadownload sa inyo na nasa cellphone nyo lang yun, pwede nyo yung isa-isahin at nandoon lahat yung mga basic na mga Chinese food na pwede nyo. Meron ako actually sa phone ko pero hindi ko rin nagagamit yan kasi hindi talaga ako nagluluto, pero in case in the future binabasa-basa ko din yan guys paminsan-minsan. Doon kasi naka-detailed lahat. So yun, papadownload ko yun sa inyo habang nasa Pinas pa lang kayo, habang nag-apply pa lang kayo dito. Pag may time kayo, kahit isang recipe sa isang araw, basahin nyo yun para maging gamay nyo kung lalo yung mga ingredients, para hindi na kayo maging tawag doon manibago or kasi para magiging gamay nyo. Pag sabihin nito oyster sauce, ano ba ang oyster sauce? Check nyo sa Google kung anong hitsura ng image ng oyster sauce, at least pagdating nyo dito alam nyo na. Chili paste, yung mga ganon. So yun, tawag dito kasi guys, pagka ako hindi sa nagsisisi ako, pero kung nabigyan lang din ako ng chance, gusto kong matuto ng luto nila. Bakit kamo? Kasi dito guys, pag natapos ka ng kontrata mo, ang tawag doon, advantage pag marami kang alam, especially sa cooking, kasi mamamarket mo yung sarili mo na sa susunod na mag-apply ka ng ibang amo or magpalit ka ng amo. Syempre pagka may talent ka or mayroon ka pang mga alam mo sa sarili mo na mas yung kakayanan mo, lalo sa cooking, mas sa pasahod, pwede ka kasi mag-demand ng mas malaking sahod kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung kakayanan mo. Unlike na katulad ko, although meron kaming basic dito na talagang pagka halimbawa ex-Singaporean ka na, nakatapos ka na ng ganitong kontrata, iba yung minimum wage namin. So hindi kami pwedeng ipatas nila sa mga baguhan lang na pumunta dito. So yun, ibig sabihin, katulad ko, pag nakatapos ako ng isang kontrata ko, mag-apply man ako sa ibang employer, hindi na ako i-base sa mga first timer na pupunta ng abroad dito. Iba yung basic namin. Katulad yung mga basic ngayon ng mga first timer is 600. So ako, nakatapos na ako ng contract ko, kahit nag-start ako ng 580, natapos ko na yung contract ko, jump ako sa 650, pamalit ako ng ibang employer, mag-jump ako sa 650, hindi nila ako pwedeng ipare sa mga first timer na porque natapos ko yung contract ko, 600 din ako, parehas na kami ng mga baguhan na pumunta dito sa Singapore. Hindi po yung ganun ang nila dito, batas nila dito. Pag yun na maganda sa kanila, talagang pagka lumipat ka na ibang amo, iba na yung level mo doon sa mga baguhan. Plus, pagka meron ka pang mga assets, o yun nga, yung marunong ka, magaling ka sa mga ganito, especially sa cooking, pwede ka mag-demand ng high salary sa magiging employer mo pa. So yun, depende yun sa pag-uusap niyo ng employer mo.
Kaya yun talaga sisi, pagka is mas maganda talaga din na una pa lang na pag-apply nyo dito sa Singapore, una pa lang sa magiging amo nyo is tuturuan na nila kayo na magluto, or meron na kayo talaga na kayo ang magluluto. Alam nyo, yung iba kakabahan na ako nung una, aminado ako na sabi ko sana wag akong mapunta sa amo na magluluto ako. So yun, kasi talagang hindi ako marunong magluto guys, aminado talaga ako niyan. Kahit sa Pinas hindi rin ako marunong magluto. And yun ang isang pagkakamali ko na akala ko advantage yun, na swerte ko kung sakaling mataon na hindi talaga ako magluluto or mapunta ako sa amo na hindi ako magluluto. Pero isa pala yun sa tawag doon sa magiging disadvantage para sa akin, kasi once kasi guys na hindi ka rin marunong magluto talaga, although naswertihan ko lang din talaga sa pangalawang amo ko na hindi rin talaga ako marunong magluto. And what if na sa first employer ko hindi ako nagluluto, then napunta ako or mag-a-apply ako, or paano pala kung halimbawa umayaw ako sa amo ko, or yung amo ko ang umayaw pala sa akin, kasi ako yung umayaw sa amo ko dati yung paano pala kung yung amo ko ang umayaw sa akin, tapos pumayag naman sila na tawag doon na hindi na ako umuwi or something, yung ganun, na maghanap tala ako ng ibang amo, yung parang hindi ako maganon madaling ma-apply, ma-hired, kasi nga hindi ako marunong magluto. So paano na lang, kasi karamihan talaga dito mga busy tao, so karamihan talaga prepared nila, yung mga helper nila is marunong or may knowledge naman sa pagluluto, tapos hindi naman ako din first timer, so nandito na rin naman ako, so bakit hindi ako marunong magluto? So yun, kung ano ba yung parang magkakaroon ka ng lack of confidence na sa sarili mo, na kung bakit tawag doon makipagsabayan ka sa mga nandito na rin na iba, yung parang advantage na meron ka, di ba? Hindi ka marunong magluto. So yun ang parang isang bagay na mali. I mean, hindi ko proud na hindi ako marunong magluto, kasi sa totoo lang guys, advantage yun para sa inyo na magkaroon kayo o matuto kayo ng isang skills, especially sa cooking nila dito, kasi iba talaga din na katulad niya, na kasi hindi habang buhay or hindi natin alam na paano kung hindi tayo maging okay dun sa dati nating amo or sa amo natin ngayon. At least kung lumipat man tayo ng ibang amo, madali tayong ma-market o madali tayong makahanap ng iba, kasi marunong tayo sa hindi lang, kasi ang trabahong gawaing bahay kasi lahat yan sa totoo lang alam na yan kumbaga madali lang matutunan yan, kasi usually ginagawa natin yan. Pero yung cooking ng nila dito is mahirap sa totoo lang, pero pag natutunan mo yan, syempre advantage yun para sa'yo. Kasi kung ako ang employer, sino bang pipiliin ko sa dalawang to, yung marunong magluto or yung itong hindi? Syempre, di ba, ang kukunin ko yung mas makakatulong na sa akin. Kaya nga ako magka-hired ng makakasama sa bahay is para makaging katuwang ko, hindi yung parang tuturuan ko pa, yung ganun, di ba? So yun. Ngayon naman sisi, dun sa pinaka-main na question mo talaga, mabalik tayo kung tuturuan ba nila? Opo, kasi alam nila yan na tayo po is hindi marunong or hindi pa tayo nakarating, special kung tayo nakarating dito, kung first timer tayo, alam nila yan hindi tayo marunong magluto, at depende rin yan sa magiging amo mo kung sila or ang magluluto or ikaw. Ngayon, kung hindi man ikaw yung paglutuin nila, subukan mo pa rin matuto ng kung paano magluto dito, kasi advantage para sa'yo na marunong kang magluto ng recipe nila. So yun ang para sa akin. Kaya ako, kahit ako nagluluto dito, kahit ako marunong pa rin talaga ng luto nila, I mean mag hands on, kasi di talaga din ako nagluluto talaga guys, sa totoo lang. Pero yun nga, meron akong apps na dinownload dyan sa phone ko na pag may free time ako, tinitingnan ko rin yan, binabasa ko kung paano, at kinakabisado ko yung mga ingredients. At kung hindi ko alam or hindi ako familiarize sa gulay or kung mga nakalagay dun, kasi nakalagay yung ingredients yan kung ilang amount or ano yung ba yung gulay nakasama, especially sa gulay guys. So sinisearch ko yun sa Google, yung images niya. So pag halimbawa, pero hindi ko pa na pupuntahan talaga sa palengke na titingnan yung mga grocery ko, yung mga itsura talaga ng mga gulay, pero at least may idea ako na yun pala yung tinutukoy dun sa recipe na yun. So yun, kaya
kahit hindi ako marunong talaga personally magluto guys, nagche-check na rin ako kung paano, in case man, kasi yun nga, hindi habang buhay nandito din ako sa amo ko, at gusto ko din talaga guys na matuto magluto ng luto nila, kasi kumpara sa mga kaibigan ko at sa mga ibang mga kakilala ko dito, ang tataas ng sahod nila guys, at hindi sila yung hindi sila yung tawag doon, parang nag-aano sa amo, yung nagbebeg na hired mo ko, ganun. Hindi, kasi once na marunong ka talaga magluto guys, marami ring mga agency dito, maraming mga pwede kang lapitan dito na pwede kang magpalit ng amo, na makikipag-market ka na ganitong amo yung offer sa'yo. For example, 800, ganitong amo 900 sa kabila, plus yung benefits mo pa. Makikipag-anuhan ka kasi marunong ka magluto. And sa side ko, wala, yung confident ko na ganun is wala pa sa level ng confident nila, kasi alam ko sa sarili ko may kulang pa ako, na alam ko sa sarili ko na meron pa akong mas higit sa akin, kasi may kulang sa akin, and yun yung pagluluto. Kasi hindi sa ayaw ko, pero excuse me, hindi ako nabigyan ng chance, at until now hindi pa rin ako, although gusto ko sanang tingnan siya, panoorin yung lola na nagluluto dito, kasi yung lola kasi iba-iba kasi yung ugali guys, titingnan nyo kung okay lang ba sa lola na yun na pinapanood mo siya pang nagluluto or hindi. Ngayon, kung tingin nyo naman na naiirita siya, kasi minsan sila yan guys, madalian lang, kasi hindi lang din yan yung ginagawa nila. So kung tingin nyo naman na hindi siya okay ng ganun, wag nyo na i-push na tanungin pa siya or something, or mang-istorbo ka pa sa ginagawa niya. So yun, sa side ko is hindi ko na nagsiself na ako guys, study na lang ako. Tapos yun nga, katulad yan, pag may mga event sa labas na katulad yan, may free cooking sila, sumama ako nung dati sa ang tawag doon, yung sa ng fast, sa CDE pala yun, yung may free laksa cooking sila, tapos may baking sila, yun basta libre guys, ina-attenan ko. So yun, kaya naghihintay pa ako ngayon, pero mga free cooking class ulit sila, so gusto ko umattend, basta libre, at saka day off ko naman din, so ginugo ko yan para matuto ako, kasi iba pa rin talaga kasi guys yung panonoorin mo lang kaysa ikaw yung mag-hands on. Kaya yun, kaya sa mga kababayan ko dyan na gustong mag-apply dito sa Singapore, huwag kayong matakot, ma-excite kayo instead of matakot, kasi ganun yung mali sa akin nung dati, na talagang sabi ko sana wag ako ma-assign sa employer na palulutuin ako kasi hindi ako marunong magluto. And mali pala yun guys, kasi matuto kayo sa experience ko, kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong magluto ng luto nila. Kaya even though gusto ko man na lumipat ng amo na, ayoko lumipat ng amo na in the future, in case nang nauuwi ako, tas meron akong part sa sarili ko na a-accept ba ako ng amo kong ganito, kasi hindi ex-Singapore ako, if ever lang umuwi ako pero yung sabihin mong lilipat ako ng amo na okay yung mga employer ko guys ngayon. Pero kumbaga in the future na halimbawa, syempre uwi ako, tapos makahanap na sila ng ibang yung helper nila, tapos mag-apply ulit ako ng halimbawa, mapunta na ako sa ibang mga tapos ibang employer, syempre pag interviewin ka, hindi ka marunong magluto, Singapore ka na, yung parang gano'n. So parang yun is hindi magandang experience yung for me. So yun, kaya hanggat nandito ako, yun, konti-konti nag-start akong panoorin yung sa mga reels, sa mga TikTok, kung paano, but still meron ako nakasave sa phone ko na apps na sa inyo guys is downloadin kayo habang nasa Pinas pa kayo. So eto nga guys, yung apps na meron ako. So pupunta lang kayo sa Chinese recipe, tapos ayan, makikita nyo for example yung stir fry. So ang dami nyong pwedeng pagpilian dyan guys, ang dami, kayo na lang yung magsasawa kung alin dyan. So kung mamumroblema kayo, paglulutuin man kayo ng amo nyo, nakalagay dyan, ang dami nyo pwedeng pagpilian. So meron din mga soup and stews. So hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko nyan. So meron din silang seafoods. So yun, kung may mga seafoods kayo sa fridge nyo, yung amo nyo, so yun, kung ano yung mga meron. Tapos may appetizer din sila.
Then, meron silang beef dishes. So, yun, marami kayong pagpipilian. Kaya kung may mga baka yung amo nyo, tingnan nyo lang yung mga pwedeng luto dyan sa kanya. Tapos, tingnan nyo yung ingredients kasi nakalagay dun sa ingredients kung ano yung mga kailangan nyo. So, katulad niyan, titingin tayo ng, for example, na isang main dish. Tapos, tawag doon, si-select ko ha, para example dito sa inyo guys. So, habang nasa Pinas lang kayo guys ha, nag-apply kayo papunta dito, pwede nyo i-download na yan kasi mas may oras kayo kung nasa Pinas pa lang kayo. May oras pa, marami kayong oras para magdut-dut ng cellphone nyo kasi depende sa mga amo natin kung tawag dito, kung anong mga amo yung tingnan sa dami, nag-loading na yan so yun, kung parati kayong pwede kayong paggamitin ng phone, at least dito nasa Pinas pa kayo is marami kayong pwedeng time na so yan guys, so dyan tayo sa main dishes. So ang nakita ko ay spicy orange beef. So yun, kung may beef kayo, so yun, tingnan natin yung get directions kung paano siya. So yun, ay pasensya na kayo, nagpa-pop up talaga yung mga niyan, advertisement. So yun, nandyan yung kung paano gawin. So yun, combined beef, orange juice, rice vinegar, yun, kayo na lang guys magbasa ha. So yun, tapos next is yung sa ingredients niya. Yun, makikita nyo dyan kung ano yung mga ingredients na kailangan. So kung halimbawa may beef yung amo nyo sa fridge, tapos check nyo yung mga ingredients niya kung meron din kayo. Kung meron, di yun ang lutuin nyo. Kung wala, hanap kayo ng ibang recipe ng beef siya. So yun, tingnan nyo guys, katulad yan, nag-pop up na naman. So kung ano yung ingredients, tingnan nyo lahat muna yung ingredients, kung ano yung mga meron ba kayo sa kusina nyo. Kung meron, di go nyo na, yan yung gawin yung lutuin. So kaya hindi kayo mahihirapan guys. So para may more on time kayo na manood, panoorin yun or basahin yung mga ingredients at saka yung kung ano yung nakalagay doon sa mga menu nila, sa mga recipe nila, at saka pag hindi kayo familiarized dun sa word na katulad dun sa mga gulay, so i-check nyo sa Google yung images niya or sa mga seasonings nila. So yun, kasi syempre merong seasonings dito na dito lang na wala naman sa Pinas. So yun, i-google nyo lang guys. Ganun yung ginagawa ko. So ito pala yung na hindi pala ganun din to kaanghang, na ito pala yung hinahalo sa ganito. So yun, at least now ngayon alam ko, although yun sa dami ng recipe na nakalagay din sa apps na yun, hindi ko pa naman lahat talaga na isa-isa, pero at least pag may time ako, chine-check ko pa konti-konti, binabasa ko guys. So yun, mag self-study tayo para rin naman sa atin yun kasi tayo rin naman nun makikinabang nun sa huli. So yun lang guys, bye-bye.